Nagsimula yung journey ko sa online business nung nag-for good na ako from Singapore bilang isang OFW. Umuwi ako ng 2019 noon and hindi pa lumalaganap yung pandemic. Maybe it's a year before. So, ang naisip kong maging negosyo ay hollow blocks making by then. So, nagsimula ako ng hollow blocks making business. Of course, habang nagsisimula ang isang business, kailangan pa na itong dumaan sa test of time, sabi nga nila. So, mga siguro dadanas ka dyan ng, kumbaga, let's say, ng hurdles in 6 to 1 year. So, ayun ang nangyari. So, hollow blocks making yung hinarap kong negosyo. Okay naman siya, though maraming competitors, kahit paano nakaka-survive. And then, sa hindi hinihinging pagkakataon, dumating nga tong time ng pandemic and sa madaling sabi, naapektuhan yung sales natin dahil yung mobility natin, hindi tayo nakakalabas nun dahil sa mga quarantine, ganyan. So, yun ang nangyari. Humina yung negosyo. So, nag-isip ako ng ibang way para at least maging afloat pa rin yung negosyo ko, and naisip ko nga na mag-online business, but then hindi pa clear sa mind ko kung ano yung business na sisimulan ko. Ang naisip kong gawin nun ay subukan gumawa ng mga YouTube videos. At ang naisip kong content is, yun nga, i-document yung paggawa namin ng hollow blocks. So, habang ginagawa ng mga staff ko yung CHB, ang ginagawa ko naman, nagdadabing ako sa background, kinukunan sila ng videos, ganyan, at ini-explain ko sa audience kung ano yung nangyayari. Hanggang, ayun, makaipon ako ng mga videos. Mababa pa lang yung subscriber ko noon, siguro nasa 150 lang. Pero habang lumalakad yung time, nakaka-earn ako ng mga viewers, and then hanggang dumating sa point na may nagtanong, "Sir, saan po kayo bumibili ng ng molde na ginagamit ninyo?" So, yun yung unang tanong na natanong sa akin. By then, hindi ko pa naisip nun na magbenta ng molder. So, sinasabi ko lang kung saan ko to binili, ganito, ganyan. Hanggang dumami ng dumami, at yung ibinibigay kong address sa kanila, of course, kung taga Visayas or Mindanao yan, hindi nila mapupuntahan ng ganun-ganun lang to dahil nandito siya sa Luzon. So, unti-unting nabuo sa idea ko, ano kaya kung maghanap na lang ako ng manufacturer ng molder, at from there, magsimula ako na magbenta ng mga molder na to via online. So, ang sistemang ginawa ko nung nag-start ako sa unang benta ko is sa YouTube ko ginawa. Mostly, ang nakukuha kong customer is from YouTube. So, pag nag-inquire sila sa YouTube, and then, ang gagawin ko naman, yung comments nila doon, sasagutin ko naman at ilalagay ko doon sa answer sa YouTube comment yung aking messenger address, at doon pag na-message nila ako sa messenger, binibigay ko na yung mga details kung how much yung aking product, ganito ganyan, kung anong mode ng payment, which is normally cash ko ginagawa, saan sila pwedeng magbayad, pwede sila magbayad via Palawan, GCash, or BDO transfer. So, ganun yung nangyayari. So, from then on, nag-grow talagang yun yung nakapag-survive sa akin during the pandemic, kasi talagang, of course, pag wala ka ng trabaho, ang aasahan mo na lang yan is, kumbaga, kung ano ang income na kinikita ng business mo. Like, for me, yung income ng hollow blocks making ko, and then pandagdag na rin yung kinikita ko sa pagbebenta ng aking molder. At doon na nagsimula
yung journey ko sa pag i-engage sa online selling with my own product, which is the manual CHB molder. Pinag-aralan kong talaga yung kumbaga yung technique na gagawin ko, kung ano ba yung magugustuhan ng mga kumbaga ng mga subscriber o tumatangkilik sa aking produkto. Kasi by then talaga ang lahat ng tao nag-iisip kung anong magagawa nilang negosyo during that pandemic, kasi limited ang movements mo, ang mobility mo. So mostly nag-engage sa online, and sa aking palagay isa tong hollow blacksmithing ang na-consider ng mga tao na maging negosyo during that time. So mula din doon tumaas yung subscription ko, umabot hanggang almost 10,000 na yung nagsusubscribe. So ang ginawa ko, lalo kong pinagbuti yung paggawa ng content sa YouTube. Yun ang palagay kong naging malaking tulong sa kanila, dahil sa paggawa ng hollow blocks, nire-research ko din talaga kung ano yung mga tamang timplada, ganyan, tamang way para mag-curing ang CHB, basta yung makakaganda sa CHB making, ginawa ko yon. And I even come up to, let's say, magbenta ng PDF guide, which is very helpful din. Binebenta ko to for as low as 180 pesos para makatulong lang din. So lahat ng details nilalagay ko doon, at nagustuhan naman ng mga customer natin. So ayan, so yun yung nag-survive sa akin. And I guess to data, ngayong 2024, na-reach ko na yung 300 plus na mark ng nabenta na molder. And based sa calculation ko, meron akong accumulated na gross sales to date ng more than 1 million na eh. So nakakatuwa, isipin mo, naipon mo yung ganong kalaking sales paunti-unti sa loob ng mahigit 3 taon, at yun yung nagsilbing tulong sa akin. Kasi kung i-divide ko yon sa time na wala na akong work at doon na lang umaasa, parang nagkaroon na rin ako ng income na sabihin na natin na 7,000 to 8,000, which is kumbaga malaking bagay na nakakatulong sa akin bilang isang citizen na nag-delve na sa kumbaga sa self employment na tinatawag natin. And sa magpahanggang ngayon, natutuwa ako kasi mula dun sa mga naging customer ko, ang dami nang naging successful na hindi lang sila plainly hollow blacksmithing. Yung iba naging successful na sa pagkakaroon ng mini hardware, like yung naging friend ko na rin na customer, si Mr. Avelino Beltran ng Villasis, ay ng Ordaneta, I mean. Lumaki siya ng husto, at natutuwa ako, tuloy-tuloy pa rin yung pagbili niya ng molde sa akin. And meron pang ilan sa kanila na ganun din ang nangyari, na naging successful na, at yung mini hollow blacksmithing nila ngayon ay isa ng mini hardware, soon to be magiging full grown hardware na siya. And that's really kumbaga flattering, nakakatuwa, dahil maraming nagsasabi sa kanila na, "Sir, salamat sa video mo," dahil doon na-encourage kami, which is actually natutuwa ako, dahil actually hindi lang sa video yun eh, doon sa kagustuhan din nila talaga na umunlad sila, ma-expand pa yung knowledge nila, utang nila sa sarili nila yon. Yung video ko is just kumbaga nagsilbing kumbaga spark lang yon. Pero but then yung success ninyo na nag-delve sa hollow blacksmithing business at nag-grow kayo, utang nyo sa sarili ninyo yon, at yun ay tagumpay ninyo. So natutuwa ako na kabahagi ako nun sa pagpapaunlad din nyo sa inyong mga sariling negosyo. Ngayon, kung tatanungin naman ninyo ako, ano ba yung key
para maging isang successful online seller. So, isa lang yung naging key ko actually. So, unang-una is to maintain the principle of honesty and integrity. Pangalawa, maging klaro ka na sa una pa lang na mag-i-inquire sila sa business mo kung ano yung rules na sinusunod mo, yung pamantayan na gusto mo, kung ano yung tinatakbo, ano yung let's say sa payment, dapat maging transparent ka sa kanila. So, ano ba yan? COD ba yan? Cash ba yan? Whatever. Make it very clear from the start kung ano yung tinatakbo ng iyong business. At i-share mo sa kanila yon, linawin mo sa kanila. And of course, from then, maging smooth lahat ang transaction ninyo. Dahil, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, so far nang nagsimula ako sa online business na to, wala pa akong naging problema sa mga customer dahil nilinaw na po namin sa bawat isa kung ano yung kailangan gawin. Kaya very clear din po sa kanila at very less din po yung questions na tinatanong nila. Dahil nilinaw ko po sa kanila na until now this is my practice. Once you pay me today, I'll see to it that the product will be shipped out tomorrow. So, depende na lang yun kung gaano kalayo. Kung sa Manila, pwedeng 1 or 2 days. Sa Visayas, pwedeng within a week. Sa Mindanao, maybe more than a week. And lahat po ng transaction ko sa buong Pilipinas ay naging napaka-successful at wala siyang kahassle-hassle. So, yun po ang masasabi ko na sekreto ng isang matagumpay na online seller. Ang isa pa po sa sekreto ng matagumpay na online business or sa pagiging online seller ay don't just sell your product. Ang gawin mo po ay ipakita mo yung value ng product mo. Huwag kang benta ng benta or else parang hard selling yung ginagawa mo. Katulad ng ginawa ko is like ipinakita ko sa mga videos kung ano nga ba yung pwedeng maging benefit mo kung bibili ka ng molder, anong business yung pwede mong ma-create. Katulad po niyan yung mga sample videos na ginawa ko, kaya siguro po maraming naengganyo. At of course, i-maintain mo rin yung presence mo sa social media. Kung meron kang YouTube account, Facebook, Instagram, or TikTok, pwede kang gumawa ng mga short videos at i-scatter mo yung information mo doon. And from there, makakakuha ka ng maraming feedbacks, comments, inquiries, at doon naman magsisimula yung market mo. Yun ang magiging network mo. So, yun lang po yung napakasimpleng sistema. And gusto ko pong i-share din sa inyo na soon mag-share na rin ako ng mga kumbaga videos about online platform na pwede niyong pagkakitaan for free. And of course, kung gusto mo namang mas gumaganda-ganda yung feature ng mga online free platform na to, pwede kang mag-upgrade sa mga premium version na tawag dito, napaka ganda rin naman, o very masasabi nating okay po yung presyo dahil yung feature na ibinibigay nila ay napakaganda. So one of those in the future i-share ko sa inyo kung saan ninyo matatagpuan or anong mga product ito na pwedeng makatulong sa atin na mga parents, students, o mga online enthusiast na gustong mag-test ng water ng hindi napakalaki ng
cash outlay. So with that said, thank you very much. I hope na-encourage po kayo, na-engganyo po kayo dito sa ating i-share today. Maraming salamat po. God bless po, and see you on my next videos.